Si Lily Carbo ay isang spoiled na 7 taong gulang na batang babae, na kilala sa hindi kinakailangang pagtantrums kung hindi niya makuha ang gusto niya. Ang kanyang ama na si Henry, ay palaging nagbibigay sa kanya ng pinakabagong mga laruan kahit kapos sa budget. Nanay niya si Jill, gayunpaman, ay naniniwala na binibigyan nila ng labis na kalayaan ang kanilang anak na babae. Si Lily ay mayroon ding isang nakatatandang kapatid na si Brandon, na mapagmalasakit ngunit mahigpit sa kalikasan. Sa pambungad na eksena, makikita si Lily na balis ang naghihintay ng kung ano. Umorder pala siya ng life-size na manika mula sa isang sikat na kumpanya, na tinatawag na Really You. Ang kanyang ama na si Henry ay gumastos ng napakalaking pera na $1,000 para dito, dahil dito ay hindi natutuwa ang iba pang miyembro ng pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating na ang paghahatid, at si Lily ay nasa labas upang malaman na ang manika ay kamukhang kamukha niya. Si Sylvia, pwedeng pumunta sa salon at magpaayos ng buhok. Gayunpaman, hindi gaanong kalugod-lugod ang mga magulang, dahil isiniwalat ng empleyado na ang paglalakbay sa salon, ay magbabalik sa kanila ng karagdagang $300 para sa kapakanan ng kaligayahan ng kanilang anak na babae. Sumang-ayon sila. Sa sandaling makarating sila sa salon, nagsimulang kumilos muli si Lily. Siya ay walang pakundangan na nakikipag-usap sa kanyang tagapag-ayos ng buhok, at inutusan pa ang kanyang ina. Samantala, ang manikang si Sylvia ay katakot-takot na nakatingin sa salamin. Sa paglipas ng mga araw, si Lily ay gumugugol ng mas maraming oras kasama ang manika. Siya ay kumakain, nakikipaglaro at kahit na natutulog dito. Medyo nakakaalarma ang kanyang pamilya. Isang araw, isang grupo ng mga kaibigan ang nagpakita sa bahay ni Lily, kasama ang kani-kanilang mga manika. Humanga sila sa kasing laki ng manika at binati si Lily para dito. Gayunpaman, hindi ito tinatanggap ng mayabang na brat. Sa halip ay sinimulan niyang kagalitan ng kanyang mga kaibigan, dahil sa pagkakaroon ng mura at walang silbi na mga laruan. Nang marinig ito, nagalit si Lily kaya inagaw niya ang manika ng kanyang kaibigan, at pinunit ito sa kalahati. Sa susunod na eksena, nalaman ni Jill ang pangyayari at galit na bumagyo sa loob ng silid ng kanyang anak. Dahil sa pagiging isang walang ingat na babae at pagkatapos ay kinuha ang manika, sinabing ito ay isang masamang ideya na kunin ito sa unang lugar. Gaya ng inaasahan, galit na galit si Lily sa parusa, kaya nagsimula siyang maghagis ng mga bagay-bagay sa paligid. Samantala, dinala ni Jill ang manika sa kanyang silid at kilabot na tinitigan ito. Simula noong araw na iyon, naging hindi mapaghihiwalay ang dalawa. Sabay silang natutulog, kumakain at sumasayaw. Medyo kakaiba ang tingin ng kanyang pamilya, ngunit hindi gaanong mahalaga si Jill. After years of stress, nakahanap na rin siya ng kaibigan na makaka-relate niya. Isang araw, habang magkasamang naghahaponan ang pamilya, inosenteng nagtanong si Lily kung maaari niyang ibalik ang manika. Gayunpaman, galit na tinalikuran siya ni Jill. Sa puntong ito, tumigil na siya sa pag-aalaga sa sarili niyang anak. Sa susunod na segundo, isang malakas na hiyawan ang narinig, at nang ang mga magulang ay nagmamadaling suriin nalaman nilang may nagbuhos ng sarsa ng manok sa laptop ni Henry. Hindi nakakagulat lahat ay tumuturo kay Lily, dahil siya lamang ang nasa mesa, ngunit patuloy niyang sinasabi na hindi niya ito ginawa. Gayunpaman, galit na pinagalitan siya ni Jill dahil sa pagsisinungaling, bago siya pinagbabaril sa loob ng 1 linggo. Nang maglaon, binisita ni Brandon ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at magalang na nagtanong kung ginawa niya ito. Nang igiit ni Lily na iyon ang manika, naging coy na hinala siya at nagpas siyang bantayan ito. Sa hating gabi, palihim na kinuha ni Henry ang manika mula sa hawak ng kanyang asawa, at dinala ito sa silid ni Lily. Gayunpaman, kinaumagahan pagkagising niya, muli niyang nakita si Sylvia sa kanyang kama. Si Henry ay medyo nawirduhan, ngunit hinayaan niya ito, sa pag-aakalang ibinalik ito ng kanyang asawa. Isang araw habang nasa labas ang mga magulang, sinubukan ni Lily na makipagkasundo sa manika. Sa puntong ito, ang kanyang saloobin ay ganap na nagbago, at hindi na siya ang mayabang na bata na dati. Si Lily ay pumasok sa silid ng kanyang mga magulang, upang hanapin ang manika, ngunit sa kanyang pagtataka wala ito doon. Dahil sa takot, nagmamadali ang batang babae na ipaalam ito sa kanyang kapatid, ngunit masyado itong abala sa paglalaro ng mga video game. Upang magambala ang kanyang isip, bumaba si Lily at naghanda ng tanghalian para sa kanyang sarili.
Maya-maya, ginising siya ng kanyang ina, na muling pinagalitan siya dahil sa pagiging pabaya. Unti-unting natauhan si Lily, at nagulat siya nang malaman niyang may mga marka ng pintura ang kanyang mga kamay. Maya-maya, pumunta si Jill sa kwarto niya at nagsimulang sumigaw. May nagpinta pala ng mga salitang bad girl sa dingding. Muli, si Lily ang halatang salarin, at sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, siya ay pinagalitan. Si Brandon lang ang nakakaalam na inosente ang kapatid niya. Sa makatuwid, nakipagtulungan siya sa kanya upang mahanap ang aktwal na katotohanan tungkol sa manika. Nang maglaon, nagtago sila ng kamera sa loob ng silid ng kanilang magulang, umaasang mahuhuli nila ang supernatural na manika. Gumagana ang plano at ang mga galaw ng manika ay nakunan ng kamera ng gabing iyon. Kinaumagahan, tiningnan ni Brandon ang kamera at laking gulat niya nang makitang nawawala ang memory card nito. Tinanong niya ang kanyang ina kung kinuha niya ito, ngunit nagalit lamang ang huli, sinabi na ngayon ay sinimulan na ng kanyang mga anak ang panghihimasok sa kanyang privacy. Sinubukan ni Brandon na ipaliwanag na ginagawa niya ito upang i-record ang manika, at ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Samantala, si Lily na nasasaksihan ng lahat mula sa malapit, ay biglang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo at nawalan ng malay. Samantala, si Brandon at ang kanyang matalik na kaibigan na si Steve, ay nagpasya na hiwain si Sylvia at alamin ang higit patungkol dito. Hinala nila na ito ay isang robot na manika, na pinapatakbo ng isang remote control. Gayunpaman, nang alisin nila ang ulo ni Sylvia at tingnan ang loob, ito ay ganap na guwang. Bagamat nakakatakot ang revelasyon, hindi pa rin sumusuko si Brandon. Nagsisimula siya sa ulo at binibigyan ito ng ilang kuskusin upang linisin ang alikabok. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang mga salitang "Destroy the doll" na nakasulat dito. Sa ibang lugar sa ospital, ang doktor ay nagsasagawa ng ilang mga pagsusuri kay Lily, at nalaman na siya ay ganap na maayos. Siya ay nagdurusa lamang mula sa isang menor de edad na trangkaso. Pagbalik sa bahay, nagpa siya ang mga lalaki na hanapin ang pinagmulan ni Sylvia upang mas maunawaan ito. Kaya, nagsimula sila sa isang paglalakbay sa Really You Shop, kung saan daan-daang katulad na mga manika ang ginawa. Palihim na pumasok sina Brandon at Steve sa likod ng pinto at nakarating sa isang madilim na basement. Bigla silang hinuli ng isang matandang babae at inilabas. Ipinahayag niya ang kanyang sarili na si Maya, ang lumikha ng mga manikang ito. Pagkatapos ay inilabas ng mga lalaki ang larawan ni Sylvia, at pagkakita nito, nagulat si Maya. Kinakabahan niyang ipinaliwanag na siya nga ang lumikha ng manika, ngunit bigla itong naposes at iyon ang dahilan kung bakit nilagyan niya ito ng label na sirain ang manika. Matapos ibunyag ang buong kwento, sinabihan ni Maya ang mga lalaki na sirain ang manika sa lalong madaling panahon, dahil kung mabibigo sila, maraming inosenteng buhay ang maaring mawala. Sa pagkakataong ito, ang galit na si Jill ay hindi man lang siya pinakinggan, kinuha lang niya ang manika at isinara ang pinto. Sinubukan siyang sundan ni Lily, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa. Sa sobrang takot niya, ang isang paa niya ay naging prosthetic, katulad ng kay Sylvia. Sa sumunod na segundo, ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang manika. The worst thing is that Sylvia has took her place, naging Lily na siya ngayon. Maya-maya, dumating ang mga lalaki at napansin nila na ganap na nagbago si Lily. Siya na ngayon ay isang masaya at masayang babae, na mahimalang nakabuo ng hilig sa pagluluto. Nang gabing iyon, lihim na dinala ng masamang Sylvia si Lily sa labas ng bahay at itinapon siya sa basurahan. Kinaumagahan, pagkaalis ni Sylvia papuntang paaralan, nakita ng mga lalaki ang manika sa basurahan. Muli nilang sinuri at nalaman na mayroon itong kakaibang nunal na wala roon noon. Maya-maya, dumating na rin si Jill at nang makita niya ang nunal ay natigilan siya. Lumalabas na may birthmark si Lily sa mismong lugar, ngunit hindi nila ito binanggit sa kumpanya. Sa wakas ay napagtanto ni Jill, na ang batang babae na nagpapanggap na anak nila ay talagang isang impostor. Samantala, sinimulan ng mga lalaki na hanapin si Sylvia at kalaunan ay natagpuan siya malapit sa kalsada. Napagtanto din ng masamang manika na siya ay nalantad, kaya't siya ay nagsimulang tumakas. Samantala, niyakap ni Jill ang kanyang walang buhay na anak na babae, at nagsimulang gunitain ang mga magagandang pagkakataon na magkasama sila.
Nakapagtataka, ang pagkilos ng pagmamahal na ito ay nagbigay buhay muli kay Lily, at sa kabilang banda, bumalik si Sylvia sa kanyang anyo na manika. Ngunit biglang isang malaking sasakyan ang bumangga sa kanya, tila pagtatapos sa kanya. Gayunpaman, sa pagtatapos ng episode, nalaman namin na buhay pa si Sylvia. Handa na siyang hanapin ang kanyang susunod na biktima at ipagpatuloy ang kanyang paghahari ng takot. Salamat sa panonood, please like, comment and subscribe.